pagbabago ng matamasa ang ating kalayaan. Para sa pagbabago ng saligang batas. Tiniyak naman ng ahensya na nakabantay sila Para sa mga manggagawa ng bansa na naapektuhan ng kabuhayan. na magkaroon ng tulong pinansyal. Narito na ang mga pangunahing balitang aming tinutukan. Paglagda ng Joint Circular para sa pagpapatayo ng Child Development Centers sa mga lokal na pamahalaan, sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kahalagahan ng pagtutok sa kapakanan ng mga kabataan, muling binigyang diin ng Pangulo. At planong pagbili ng fighter jets mula sa Amerika. Iginiit ng Malacanang na bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng bansa na protektahan ang ating nasasakupan. Mga kaibigan, simulan po natin ang balitaan tungkol sa naging tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng pagkakaayos daw ngayon ng kanyang relasyon sa ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa ulat ni Jinky Baticados. Pero, pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Ito ang naging sagot ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na pasalamatan siya ni Vice President Sara Duterte sa isang statement na sa kabila ng irony umano ng sitwasyon ay pinapasalamatan ng Vice Presidente ang Pangulong Marcos Jr. dahil nagkaroon sila ng pagpapatawad sa isa't isa ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ni Palace Press Briefer ang kasagutan mula sa Pangulo sa harap ng Malacanang Press Corps. Ngunit ani ni Jose Castro, mas maganda rin daw umano na pasalamatan ng Vice Presidente ang dating Pangulong Duterte dahil sa pagkakaroon nito ng nasabing pagkakataon bunsod ng kinakaharap nitong kasong extrajudicial killings. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama sa mga inireklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Duterte at kinakaharap ang kasong inihain sa kanya sa International Criminal Court dahil sa crimes against humanity. Nananatili sa nasabing detention facility ang dating Pangulo simula noong March 11 matapos na maaresto ito ng Interpol sa pakikipagtulungan sa Philippine National Police nang dumating ito mula sa bansang Hong Kong sa Ninoy Aquino International Airport. Jinky Baticados, IBC News. Kaugnay naman ng investigasyon